Pananampalataya. Kapag ito po ay nagtitipon, tunay na nahayag yung buhay ng iglesia. So, dito po, kung natin titignan, in verse 16, basahin ko lang po muli sa verse 16, sabi niya, ito po ay sasali ng New Living Translation. Sabi niya, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing full of love. So, He makes the whole body fit together. So, pag binasa po natin yan, titingnan po natin, yung katawan na binabanggit dito ay inaasahan na lumalago. Tama po ba? It helps the other parts grow. Pero para mangyari po yun, dapat meron po tayong ginagawa sa iglesia. Yung bawat isa, hindi po ilan, kundi ang bawat isa ay meron pong partisipasyon upang ang buong iglesia ay lumago. So yan po yung katawan ni Jesus. So, ibig sabihin, kung meron ganun mga function, kumikilos sa mga mananampalataya, nangunguna ang mga leaders, hinaharap natin ang iba't ibang problema, meron pong kapahayagan tunay na buhay ang iglesia. At ito rin po ang sa magandang bagay, malayang nakagagalaw ang banal na espiritu, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi sa bawat individual na buhay ng mga mananampalataya. Kasi po, pag sinabi natin buhay ang iglesia, hindi lamang sa panahon nang nagtitipon tayo. Kahit sa paglabas natin, taglay natin ang pangalan ng Panginoon. We are representing the name of the Lord and representing kung ano po yung iniisip, pinapangarap ng Panginoong Jesus para sa kanyang katawan. Nagsimula po yan nung tayo po ay sumampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, kung malaya sa ating puso, totoo ang ating pananampalataya kay Jesus, wala pong ibang magsasabi sa inyo na hindi ka kabilang sa katawan ni Kristo. So kaya ang pinakamagpabuting bagay na dapat natin gagawin ay totoo ang ating pananampalataya kay Jesus. Tignan niyo po yung matabi yun. Yan. Tanungin mo, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Parang lagi kinakailangan tanungin yung sarili para i-clarify. Kasi minsan, parang iniisip natin, pag pumunta tayo sa gathering, pumunta tayo sa worship service, feeling natin, ito yung aking tungkulin pag kumatin sa church. Pero hindi po yan tungkulin. Yan po ay buhay. Meaning, kaya ka nandito dahil nahahayag sa atin yung tunay na buhay. Amen. Buhay po tayo. At ang buhay na yan, hindi lang simpleng nag-exist, kundi merong direksyon, merong plano, at merong mga bagay na iniisip ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi diyan, He makes the whole body fit together. So meaning, yung buhay ng iglesia nagsimula bilang si Jesus ang ulo ng iglesia. Mababalikan po ninyo yan sa talatang 15. Pag binalikan po ninyo, sabi niya, verse 15, Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way in Him who is the head, into Christ. Si Jesus Christ ang ulo ng iglesia. At kaya mayroong buhay ang iglesia dahil si Kristo ang tunay na namumuna. Amen? Subukin natin, mag-ipon tayo rito na walang Kristo. O anong tawag dyan? Iglesia pa ba yan? Hindi na po yan iglesia. Social club na yan. Ibig sabihin, gathering ng mga tao na nakasentro hindi kay Jesus. Nakasentro doon sa kanilang mga pangunahing direksyon at layunin. Kaya kakaiba po ang gathering pag pinag-usapan ng iglesia. Kaya para matiyak po natin na kabilang tayo sa iglesia, ang una mong tatanungin, yung aking bang pananampalataya nakakapit kay Jesus? Si Jesus ba talaga ang aking kinakapitan nito? O dahil sa katabi ko lang? Namumotibit akong dumalo kasi dahil sa kaibigan ko o
O dahil sa, ano yan, kasama mo sa worship team. O kaya naman, dahil masaya ang gathering. Ang pinupuntos ko lamang po ay ganito. Hindi yan ang dahilan kung sino man ang nasa paligid natin. Kundi ang dahilan kaya may buhay ang iglesia dahil mayroong Kristo na siyang tunay na ulo ng iglesia. Amen? So, konsultahin niyo po yung talata sa Biblia at isang bagay po, kung tayo po ay kasama sa katawan ni Kristo, hindi pwedeng wala kang ginagawa. Kaya nga sabi niya, no, as each part does its own special work. Ibig sabihin, kung akong titingin, hindi pwedeng wala kang ginagawa bilang kabahagi ng katawan. So, kailangan mo lamang i-distinct sa sarili ano ang gagawin ko, ano ang magagawa ko para sa katawan ni Jesus. At kung mangyayari nyo yan, ang sabi sa talata, it helps the other parts grow. So magandang bagay po yan kung ating titignan. So sa madaling salita po, ang isang malusog na iglesia, tingnan nyo po, katabi nyo, kabilang ba yan sa malusog na iglesia o malusog lang? So ang isang malusog na iglesia, sabi dyan, tingnan niyo po yung talata. Next slide po. Sabi niya, nabasa nga ako kung malinaw ang nababasa. 1, 2, let it go. A healthy church is always increasing its stature towards maturity in the measure of the stature of the fullness of Christ. So ang standard o ang measurement ng iglesia ay umuunlad. Ibig sabihin, nag-grow tayo sa pagkakilala kay Jesus. Nag-grow tayo kung sino si Jesus kasi yun po yung pattern. Sabi niya, toward maturity to the measure of stature, yung character ni Jesus, yung fullness of Christ. So wala pa po nakakita natin tiyak kung gaano natin kakilala si Jesus, pero along the way, meron pong mga manifestation sa atin na lumalalim ang ating pagkakilala kay Jesus. Amen? So, pag si Pulang tinanong mo, ang kanyang may pagmamalaki, malalim ang kanyang pagkakilala kasi personal niyang na-encounter si Jesus sa daang Damasco. Tapos sa kanyang testimony, nakarating daw po siya sa ikatlong langit. Ang kanyang nga lang sinasabi, hindi ko alam kung tulog ako noon o ako ay talagang actual ang nilala sa ikatlong langit. So sa madaling salita po, meron talagang malalim na karanasan sa pagkakilala kay Jesus. Kung ating titignan, pag binigyan po natin ng ng measurement from 1 to 10, saang bahagi mo na masasabing kilala mo na si Jesus? 1 to 10, pinakamataas ang 10. Pinakamababa yung 1.0. Wala kasi 0. Saan ang pinaka matatansya mo? Huwag nyo na po sabihin. Ang pinupuntos ko po ay ganito. Kilala dapat natin si Jesus at magaang tayong gumagawa dahil ang buhay ng iglesia bilang kabilang tayo sa iglesia, kasama tayong gumagawa sa layunin at plano ng Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan ng Lord? Yun po yung larawan na tinatawag na healthy church. Kumikilos ang bawat isa. May function ang bawat isa. Merong particular na ginagawa ang bawat isa. Hindi pwedeng nakabahagi lamang sa isang individual at siya lamang ang taya. Ayan. Tapos lahat tayo hinahabol. Siya lang ang habol ng habol sa atin. Hindi po ganon ang idea. So parang bata mag-isip, no? So kasi ganon nung bata pa ako kapag ikaw ay napagkaisahan, yung habulan, ikaw ang laging itataya, tapos habol ka ng habol. Tapos kapag may natouch ka na uling ganyan, ibabalik lang sa'yo, kawawa ka naman, yan ang feeling. Sa iglesia parang ganyan, hindi pwedeng dapat laging may isang taya. Dapat lahat tayo may ginagawa para sa Panginoon. Bata, mapamatanda, mapakabataan, mapayang professional, mapasigil, mapadobol, whatever, meron tayong function para sa Panginoon. That is the manifestation of healthy church. So kung ating pong titignan, nagsisimula yan deep within.
So hindi pwedeng malago yung kabuang iglesia, pero yung mga individual na believer, parang very sensitive, konting keyboard pag nire-review, ayawan na, ayoko na dyan kasi yung mga tao dyan, lagi na lamang akong kinukurek. So hindi po naglalarawan yun na ikaw ay lumalago, umuunlad sa pananampalataya. Sa madaling salita, yung kabuuan ng healthy church, meaning ang bawat individual may ginagawa. Ito po ay nakaayon doon sa pagkakilala natin kay Jesus. Amen po. So kaya nga, ang isang maliwanag na tanong dyan, sino na si Jesus ngayon sa buhay mo? Dalawang bagay kasi yan eh. Diba? Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon. Tama? Tinanggap mo rin si Jesus bilang, sumasampalataya ka kay Jesus bilang siya ay iyong tagapagligtas. Okay, pag-usapan natin yung tagapagligtas. Pag sinabi natin kinikilala, sumasampalataya tayo kay Jesus na siya ang ating tagapagligtas, anytime, kung bawian man tayo ng buhay, nakatitiyak yung ating buhay na makakasama tayo sa kanyang kaharian. Pero pag hindi ka pa sigurado, kahit mamatay ka na ngayon, hindi ka naman nire-request. Kahit pag namatay na po tayo ngayon, tapos parang nagdududa ka pa rin. Hindi ako sure kung pupunta ako sa heaven. May problem dun sa pagtanggap mo kay Jesus. Hindi ka pa rin naniniwala sa salita ng Diyos. Kasi malinaw yung sa salita ng Diyos. Kapag sumampalataya ka kay Jesus, meron kang buhay na walang hanggan. Oh. Halimbawa, kasi meron akong mga nababasa, ang buong Cavite daw lulubog. Dahil sa, maraming pagbaha. Hindi ko lang alam yun kung datingan nyo lang yan. Pero hindi man ako naniniwala doon. So, meron mga nakakatakot na sitwasyon na makikita natin. Pero, ang isang bagay, kung dumating man yung nakakatakot na sitwasyon, makaharap natin. Are you sure? Makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Salamat po. Yung nagdududa, tiyakin nyo po yung faith niyo. Pangalawang bagay na sinasabi ko po ay ito, tagapagligtas. Panginoon na pinag-usapan natin ngayon. Pangalawang bagay, kinukonsider mo ba na si Jesus ay Panginoon mo? Ang ibig ipuntos niya, pag sinabing Panginoon, willing kang mag-submit sa naisin niya, sa kalooban niya, sa plano niya. Hindi ka po umiiwas. Kapag meron kang kakayanan, meron kang responsibility, meron kang skill na pwedeng gampanan, na ibabahagi mo ito sa katawan ni Kristo. Kasi bahagi tayo ng katawan ni Jesus at yun ang gusto niyang mangyari. Hindi pwedeng ilan lamang ang pagdadala ng bigatin sa pangangailangan at kabuuan ng iglesia. So, yun po ang nakikita ko. Sa pamamagitan nito, tayo po ay makapagbabalik ng parangal at pagpupuri sa Diyos. Kahapon po pinag-usapan ng mga worship team. Ang lahat dapat ng ginagawa natin sa pagtitipon, we are gathering to worship the Lord. Walang performer. Ang nakaupo, ang tumatayo, ang lahat ng merong bahagi, we are doing it to worship the Lord. As we sing, as we go to special song, yung tinatawag natin special number, pero tawag natin ng handog na awit. Kapag ikaw ay nagpe-pray, kapag ikaw ay nagbibigay, yan lahat ay ekspresyon po natin na tayo ay sumasamba sa Panginoon, nakasentro sa Diyos. Yung po yung kanilang pinag-usapan natin ko. So sa madaling salita, yung gathering, yung iglesia po, ang gusto ng Lord, sama-samang lumalago sa isang layunin, mabigyan, parangal, papuri ang ating Ama sa langit. Pwede po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. So sa madaling salita, kung malinaw dito na si Jesus ang ulo ng iglesia, tayo ay kabuuan ng iglesia, bawat individual, bahagi po tayo, and then, inaasahan ng Diyos para sa pag-unlad ng iglesia ito, para mapangyari ang kalooban ng Diyos sa iglesia ito, meron tayo gawain individual. Amen? Lilinawin ko po ha, hindi para maligtas, baka mamaya isip, marami pa ng gawain dyan para maligtas. Hindi gano'n yung idea. Ang idea po, kaya tayo gumagawa kasi katawan na tayo ni Kristo at buhay na iglesia
Evangelical Church of the Risen Lord. Amen po ba? Buhay po ba tayo? Dapat, kasi si Jesus Christ di na natiling patay. Di ba? Sabi niya, si Jesus ay nabuhay na magmuli. Kaya yung ating declaration, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at nananampalataya ka siya ay nabuhay na magmuli, tayo ay maliligtas. Amen. So ito po, magandang bagay na pag-usapan. Pakibasa na ako, 1, 2, ready, go. Since Christ is the head of the church and you are one of his members, why does your individual involvement contribute to the growth of the church? Okay. So, pag-usapan po natin. Sa palagay nyo, bakit kaya ng iyong personal involvement sa church ay tunay na mag-contribute sa paglago ng iglesia? Huwag po kayo ng partner. Tingnan nyo ba? Talaga bang may magagawa yung iyong partisipasyon o kahit makibahagi ka, walang magagawa? So, yan. Sige po, huwag kayo ng partner. Pag-usapan po ninyo ng 5 minutes. So, bakit mahalaga ang iyong pakikibahagi sa galaw ng iglesia para ito ay umundan? Sige po, bakit kaya huwag kayo ng partner? Pwede tatlo? Pwede dalawa ha? Para parehas kayo magpasalita for 5 minutes. Sige po, huwag na kayo ng partner. Huwag po kayong pahiya. Binibigyan namin yung pagkakataon ng bawat isa kung inisip natin bakit tayo ng iglesia. Tingnan natin, hanapin po natin bakit mahalaga ang iyong partisipasyon sa iglesia ito para lumago ito. So, bibigyan ko po kayo ng 5 minutes para pag-usapan yan. Isa po yun. 8:20. 20 ba yun? Paganda lang po kayo ng isang representative mula sa iba't ibang department. Kabataan, young adult, at saka young people. Follow-up po na question doon. Habang iniisip nila yung sagot nila, sabi ng kanyang tanong ganito, pwede ba ang lumalago man ng palataya ay hindi nagpa-participate? Hindi ko narinig yung sagot nila eh. Tanong lang rin po yung paglang nila iniisip. Okay, time's up. Sino po ang inyong magbibigay ng sagot sa inyong kung alam? Sige, any volunteer po. Sino sa palagay nyo ibo-volunteer ninyo dyan sa likod? Si Ina? O, bigyan ng mic yan. Morning po. Sige po. Yung answer po namin is, nakilalamin po namin sa verse na dinadalakay natin ngayon, which is, ano yun? Sabi dito, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. Meaning to say, lahat po ng kabahagi ng iglesyang ito, naniniwala po ba tayo may part tayo para sa part tayo ng iglesyang ito? And we have different function. So yung function na po na yun, which is yung involvement natin sa church, or contribution natin sa church, ay nakakapag-help po sa ating church. Pero di pa namin sagot kung anong important. Siguro po ang church ay tawag dito, lumalago dahil din po sa involvement ng bawat isa. So, halimbawa ako yung kamay, hindi ko gagawin yung part ko as kamay. So, sino pong gagawa nun? Yun po yung it's actually not just one way influence. Kami po, tayo po as part ng church, we help or we contribute para mag-grow yung church. Pero tayo din po along the way, we also grow. Yun po yung perspective. Okay, so kung pa-participate, at nag-grow ang nagpa-participate siya. So yun po yung kanyang pinuputos. At tinitiyak niya, dapat meron tayong ginagawa. Kasi yun po yung talagang sabi sa talata. So, bagamat hindi naman siya mukhang kamay, siya ay bibig, pwede, no?
Sige po. Sino pa po kaya ang pwedeng mag-share? Sino ang tinuturo ninyo? Si siya. Sige siya. So, ayun po. And sabi naman po, di ba, yung why does your individual involvement contribute to the growth of church? Ganun po nung sinabi ni Ate Shenda, because we are designed to involve po or to involve in church. And ang ganda po nung example na because we are members. And sa groupings po, kapag leader lang ang meron, hindi magagawa, hindi po magagawa yung isang project kapag walang member o wala siyang katulong na gawin yun. So, ayun po, parang, ayun po, we are member ng church. Kaya po, ang laking involvement or laking tulong din po ng contribute as member. Kasi po, mas nakatasa. So hindi pinag-uusapan kung ikaw ay leader, kundi ang pinag-uusapan being member of his church. So, ang function mo man ay leader ka, ang function mo man ay sinasabing member ka, ordinary member sa loob ng local church. Pero pinag-uusapan po natin bilang si Jesus ang pinakaulo. So, tayo yung kanyang katawan. Ang sabi niya, ano yun? Masayang gumagawa ng pupuli kasi member ka. Ba yun? Sige po, habang pinag-isip po yung sagot. Nakakalito mo ba yung tanong? O yung iglesia? Mali yung tanong. Sige po. Diyan po sa likod. Siguro, para magkaroon tayo ng idea, ano ba talaga ang maging tayo, personalize tayo. Yung church ng ECRL, huwag na muna natin tingnan yung kabuuan ng iglesia. Alam niyo po ba na sa bawat gawain natin, halimbawa, meron tayong different department. Meron tayong music team, meron tayong mission evangelism, meron tayong finance team, meron tayong education, meron tayong fellowship and prayer team. Meron po yung mga iba't ibang department. Kaya nakikita mo, saan sa palagay mo masaya kang pwedeng makibahagi. Ang tingin mo, kapag yun ay ginampanan mo, makakatulong yun sa paglago ng iglesia. At pwede hindi nakasulat doon sa 5 department natin, yung iyong pwedeng function. So, ang pinuputos lang po natin, bakit mahalaga ang iyong partisipasyon upang lumago ang iglesia? Yun, mas madali siguro yun. Bakit mahalaga ang iyong partisipasyon para lumago ang iglesia? Sino po sa mga nanay ang pwedeng sabagot? Sino ang itutulong ninyo dyan? Mama. Si mama daw, mama. Okay? Kung wala naman po, okay, salamat po. Nakuha niyo po yung pinuputos natin. Mahalaga tayo. Meron akong magandang ginawin na narinig kahapon. Ano yung kanta niyo? Ikaw ay mahalaga. Paano yan? Paano yan? Ikaw ay mahalaga. Tayo ay mahalaga. Sa mata ng ating Ama. Kasi mo na din. Ang pinuputos na gawin, ako ay mahalaga, ikaw ay mahalaga, tayong lahat ay mahalaga. Dahil sa mata ng ating Ama. Ibig sabihin, wala po dapat etchapuera pagdating po sa partisipasyon sa gawain ng Panginoon. Dapat kapag ginagawa mo yung bahagi ng masaya mong ginagawa. So, ang pinuputos naman po natin dito, dahil buhay ang iglesia. Amen? Buhay po ba ang ating iglesia? Amen. Hindi ba tayo natutulog? So, ang pinuputos ko po ay ganito. Baka tagal-tagal na natin bahagi ng iglesia, hindi mo alam, dapat meron kang ginagawa. So, ang tagal-tagal mo ng meron ng iglesia, pero tingin mo lamang sa bahagi mo sa iglesia, aatin ka ng Sunday, magre-request ka ng prayer request mo, at pagkatapos, kapag umatin ka ng Sunday, makikinig ka ng preaching, after that, tapos na, nagampanan mo na yung gawain sa iglesia, hindi po gano'n.
Ibig sabihin, kaya tayo bahagi ng iglesia, may expectation ng Lord sa atin, may ginagawa tayo para sa Kanya. Tingnan natin, yung mga maliliit na bahagi, baka yung walang ikaw ang may kakayanan doon. So, pinuputos naman po natin dahil buhay ang iglesia. Ang buhay po, pag pinag-usapan po natin sa Genesis chapter 2 verse 7, ganito po yung composition. Gumawa ang Diyos ng putik na hinugisan niya. Tapos yung luwag na ito, hiningahan niya. Paghinga niya, ang tawag doon, naging buhay na kaluluwa. Yun po yung description. Ibig sabihin, yung hininga, yung buhay galing sa Diyos. At kaya may buhay ang iglesia dahil kay Kristo. Kaya po tayo masayang nakikiganap, nakikibahagi dahil may buhay ng Kristo na nandito sa puso namin at sa buhay natin at masaya tayong nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi ka napipilitan. Ano man yung nakikita mo kakayanan, hindi ka napipilitan. Sabi mo sa kapatid mo, hindi ka napipilitan, di ba? Yung pagdalo mo, yung pagbibigay mo, yung pag-awit mo, pagsasakripisyo mo, hindi ka napipilitan. So yun po yung pinuputos natin. Tinignan ko po yung view ng mga philosopher. Ano ang tingin nila sa buhay? Sa mga Pilipino, meron tayong understanding na life begins at 40. Nung tumanda na po ako, naiintindihan ko kung ba anong ibig sabihin nun. Pag life begins at 40, nagsisimula na, nadidiscovery mo na. Sakit na pala yung tuhod mo. Dahan-dahan, nagiging malilimutin ka na. Yung pala yung sinasabit na life begins at 40. Parang karanasan na mga nagkakaedad, nagbabago talaga. Yung dating ang sigla-sigla ng katawan mo, ngayon madali ka nang mapagod. Yung dating ang tali-talino mo, matalino ka pa rin, pero iba nalilimutan mo na. So, nagbabago po talaga. Sabi nila, yun yung tinatawag ng life begins at 40. Pero tingnan mo po yung isip ng mga philosopher pagdating sa buhay. Tingnan nyo po. Sabi dito, ito po ay si Mary Ann Warren and Michael Tooley. Ang tawag sa kanila, functional view o capacity view. Sa kanila, life starts when it's function like a person. So, nagsisimula daw ang buhay kapag meron ka ng function. Uy. Ibig sabihin, sa understanding na ito, yung buhay hindi nagsisimula kapag wala pa, bawa ito yung fetus pa lang. Wala pa yung kakayahan na mag-isip. Wala pa yung kakayahan na magplano. So, sa kanila, hindi pa yun talaga buhay. Pero hindi ganun ang sinasabi ng Biblia, no? Sinasabi ng Biblia, sa sinapupunan pa lang, ang buhay ay pinagkaloob na ng Diyos. Kaya po yung baby na sa loob ng sinapupunan, mayroon na yung pagtibok ng puso. So, tinatanggap na natin yan ay buhay. Tama po ba? Pero sa kanila, kanilang isipan, hindi. Ang tunay na buhay, may function. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Buhay mo yan? Sa idea na ito? Study. So, ang tawag nila dyan ay functional view. Meaning, may function ka dapat. Paano kung bahagi ka ng church? Wala kang function. Hindi ka nila ito-consider na buhay. Dead ka pa rin. So, sa kanilang definition. At ito yung kanilang criteria pagdating po sa tinatawag na buhay. Number one, sabi niya, may consciousness. Malinaw. Nauunawain niya yung mga nangyayari sa paligid. Hindi yung parang wala lang. Pangalawa, sabi niya, may isip na nagpaplano. May reasoning. Pero yung reason na makatwiran. Yun ang sinasabi niya. Pangatlo, sabi niya, self-motivated. Hindi po siya itinutulak para gumawa. Then pwede, pero siyang understanding kung bakit niya ginagawa ang isang bagay. Self-motivated.
Dapat yung lumalago sa pagkakilala sa kanyang sarili, alam niya kung ano yung motibasyon niya. At yung lumalago sa pagkakilala kay Kristo, alam niya ang motibasyon niya kung bakit siya nagpapatuloy sa pananampalataya. So, ano pa yung sinasabi niya? Capacity to communicate. Yan daw po yung mga may buhay. Kayang magsabi ng damdamin niya. Kaya niya ipahayag yung iniisip niya, yung katwiran niya. At dahil dyan, sabi niya, masasabi ng isang tao ay tunay na buhay. Parang ganito lang yung panahon namin kabataan pa kami. Pag ikaw ay tambay, kasi matagal akong tambay. Pag-graduate ko ng high school, hindi naman ako nakapag-aaral agad ng college. 17 years old, yung Manggahan Park, dyan sa model, kami po yung laging kasama ng Manggahan Park. At sa ibabaw nun, merong basketball court. Pag walang ginagawa, nakaupo lang kami sa ilalim, ang tawag namin doon, kami po ay mga non-living things. Kasi tambay ka lang doon, walang ginagawa, walang progreso, non-living things. Sabi ko, ayaw ko ng ganitong buhay. Walang direksyon, walang plano, walang pangarap, basta natatapos sa maghapon, ganun lang. So, ang tawag po namin yan, non-living things. Dito, iba, yung mga philosopher, iba, ang tawag nila dyan, functional view. Dapat may function ang buhay mo. Tanong, may function na ba yung buhay mo? Ano ba po? Marunong mag-communicate, merong tamang pagtingin sa sarili. Tingnan niyo po yung katag mo. Tama bang pagtingin mo sa sarili mo o sinisisi mo yung nanay mo? Kasi meron akong classmate ganyan. Pag titingin siya sa salamin, nakikita niya ang lapad ng ilong niya. Sabi niya kasi yung ilong ko, namana ko sa nanay ko. Sinisisi niya ngayon si nanay niya. Hindi siya kontento doon sa kanyang, itsura ng mukha. Pero pag healthy, ang pagkakilala mo sa sarili mo, hindi ka nakadepende kung ano man ang itsura mo. Masaya mong tinatanggap yung larawan na yan ang galing sa tatay mo at sa nanay mo. Tingin mo, nagpapasalamat ka ba sa tatay mo at sa nanay mo sa itsura mo ngayon? Sige nga, parinig ko ngayon sa tagtipet, kung nagpapasalamat ka. Parang hindi ka maduda. So ano pinupuntos natin? Pag healthy ang pagtingin mo sa sarili mo, alam mo, hindi ka matatakot na humarap sa salamin. So yun po yung pinupuntos natin. Ngayon po yung sinasabi ko po ay ito. Ito po yung understanding ng mga philosopher na ganito. May function. Pero pag pinag-aralan mo yung takbuhin ng mga philosopher, meron silang tatlong category. Number one, sabi niya, what matters what is something within. So yun yung pinagmulan, yung iyong image deep within. Bago ka pa kumikilos, gumagalaw, meron ka na talagang kalalagayan. Yung tinatawag nilang DNA. Kung bakit ka matalino, kung bakit marami kang talent, hawa yan, galing yan sa nanay at tatay mo. Tama ba? Kung bakit ka magaling umawit, kung bakit ka mahusay sa mga numbers, galing yan sa tatay at nanay mo. Ako po, nanggaling ako sa nanay ko. Kayo, saan kayo galing? Siyempre sa nanay nyo rin, alam naman sa nanay ko. Hindi pwede yun. So ito po, yung human organism with its own internal drive. Ibig sabihin, din pwede talagang pwedeng ma-develop. Wala pong tao na walang kakayanan. Yun ang understanding ng mga philosopher na ito. Ibig sabihin, kailangan lang i-develop kung ano yung meron yan. Meron kang potential. Kapag tinignan mo ang isang tao, tumingin ako kay Nicole. Pag tinignan mo siya, meron siyang potential. Meron siyang magagawa na deep within, nasa kanya yun. Ito yung kanilang understanding. Ano pa po? Meron kang tinatawag na yung matter what something can do. Ito po yung pinag-uusapan po natin. Yung views na may function ka. Pero kapag wala kang function, di pa nagsisimula sa iyo yung tunay na buhay. Pero maaaring nandun ka sa number one, deep within, meron kang kakayanan. Meron kang potential.
Yung pangatlo po, ito po medyo tinanong ko. Yung with matter is relationship. Agree ba kayo dyan? Nagiging tunay na buhay ang isang tao kapag may relasyon sa kapwa. Agree kayo dyan? Ibig sabihin, kung ikakapit natin ito sa pakikipagkapwa-tao, nagsisimula ka ng mabuhay kung may connection ka sa ibang tao. So, being part of human community, at masusumpungan ito, kung ikaw ay isinilang sa mundo, tinanggap ka ng pamilya mo, at tinanggap ka ng community. Gayon, pagsilang hanggang sa mga dating na panahon, yun yung buhay. Nararanasan mo yung tunay na buhay. Yan din po ay needs ng mga psychologists, yung being belonging sa family. Kaya po ang mga kabataan ngayon, okay lang na sumama sa mga kahit hindi magandang barkada kasi ang feeling nila, belong ako rito. Kasi needs yan eh. Na-express mo yung sarili mo, tinatanggap ka, at kahit may negative na karanasan ka, negative attitude ka, hindi ka nila ini-edsyapuera, tanggap ka nila. So, tingnan niyo po yung katabi mo. So, kabilang na ba ang feeling mo sa iglesia nito? Feeling kabilang ka na ba? So, sana gano'n ano? Ito yung kanilang understanding about life. Na masasans mo, kasama ako. Kaya mahalaga po yung mayroong community. So, maganda naman po yung mga pinupuntos ng mga talat ng philosophy about sa life. So, pero, pag bumalikan po tayo sa biblical perspective about life, nagsimula ang buhay dahil ibinigay ng Diyos. At tinitingnan ng Diyos na mahalaga ang buhay, ikaw iyon, dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Amen? Tinatanggap niyo ba ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa iyo? Amen. So, willing kang ipagamit yung buhay niya para sa Panginoon? Amen. Salamat naman po. So, ito po yung understanding natin. Okay? Salamat. Hello? Ayan. Kaya meron po tayong tanong dito. Ang tanong po natin, how to flow life naturally within this context? With the context of the church, with the understanding of life, ano sa palagay ninyo, paano nagpo-flow yung buhay? So, isa-isahin po natin yan. Pero bago po natin sagutin yan, hindi po, meron akong pinintang picture at may naalala ako sa picture na yan. May puso. Napapansin nyo ba? Doon sa puso, meron siyang mga ugat. Ang tawag ng artery, ang tawag nila dyan. So sa loob ng ugat, merong mga dilaw. Kita yung dilaw. Ang tawag doon, cholesterol. Nung ako po ay 2013 at 2023, sinugod ako sa hospital. Tapos, ano ang tawag doon? Yung nilagyan ako ng mga ECG. Sabi ng doktor, sir, stay lang po muna kayo. Wait lang po kayo. Ulitin po natin yung ECG nyo. Pero after na nga po ay lagyan ng mga ganun-ganon, ECG. Sabi niya, pinainom kagad ako ng 4 na tabletas. Sabi nung, hindi man binanggit kung ano ibig sabihin ng mga tabletas na yun, basta 4 kagad ang pinainom sa akin. Pagkatapos, ginawa ni Jean, pinicturan niya yung mga tabletas na yun. Sinend niya sa kanyang hipag. Nurse yun. Sabi niya, ay, yung mga pinainom kaya may ano, yan ay anti-heart attack. Bakit? Hayaan mo lang pag pinag-stay siya kasi obserbahan pa yan. So ganun po yung pangyayari. Hindi pa nagsasabi pero along the way nung makita yung ECG ko, binigyan ka agad ako ng 4 na tabletas. So pagdating ng tanghali, inuli-uli yun. Tsaka nag-confirm, sir, yung inyo pong puso ay meron po yung mga ugat-ugat, meron po mga tumutubo, siguro yung kumakapal na cholesterol. Ayan po yung picture niya. Yung cholesterol na yan, hindi makadaloy ng mabilis yung dugo. Hindi mag-flow yung oxygen. At dahil dyan, sumasakit yung dibdib.
At so sobrang sakit ng dibdib, yung naranasan ko, sumuka po ako. Mahirap po yun. Yung sakit sa puso, hindi man pa nangyayari, pero ang sakit sa dibdib. Dahil hindi mag-flow naturally yung dugo. Walang oxygen na nangyayari, kaya po kapag meron po mga sakit sa puso, sumasakit yung dibdib. At kapag hindi naagapan, yun. Anong inasahan nyo? Yun na yun. So, tingnan nyo po. Parang ganyan, no? Hindi makadami yung dugo at yung ugat na yun, pwedeng pumutok. Pag sa utak yan, sino mga namatay sa utak yung dugo na nag-blood? Blood clot? Isa yung nada. Doon siya namatay. At minsan, pag nangyari yun, pwede ka pang mabuhay, pero affected na yung iyong galaw. So, ang pinupuntos ko po, pag hindi nag-flow ng mahusay yung dugo, ang tendency po niya, pwede ikamatay. Ano po yung pinupuntos ko? May pinag-usapan kasi tayo about church growth, church life. Kapag hindi nag-flow ng mahusay, yung issue ng function natin, hindi lalago ang iglesia. At may tendency pa po na hindi tayo magiging effective witness sa community natin. Or else, tayo ang magdadala ng isang katawan na maraming may sakit na bahagi. Tingnan niyo po yung katabi mo. Masakit na bahagi ba yan sa katawan? Tingin ko hindi naman, ano? Tayo ay nag-contribute. Ito po yung, naalala ko lang yung kwento na yan. So, ibig sabihin pala, pag inilapat natin sa katawan ni Jesus, dapat nag-function talaga. Hindi pwedeng wala kang ginagawa para sa katawan ni Cristo. At meron tayong ginagawa. Hindi pwedeng bisita ka lang pagdating sa bahagi sa iglesia. Meron kang ginagawa, i-open mo yung pamilya mo, nakikibahagi ka para dumaloy ang pagpapalagalan ng Ebanghelyo, pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Meron po tayong ginagawa sa bagay na ito. So, meaning to say, yung iglesia, sabi niya, the church is organic. An organism grow from inside, like the body. Meaning, ang katawan po, kailangan palusugin yung loob para mag-flow siya naturally at maging maganda po ang kanyang galaw, maging malusog po siya. So sa idea na ang church ay tinuturing na katawan, dapat ang bawat individual na bahagi ng iglesia nagpa-function according to his gifts. Kaya kung binalikan niyo po yung verse 11, sabi diyan, mapapansin mo natin, kinakailangan yung equipping upang ang bawat miyembro ng iglesia gumagawa sa kanyang kakayanan, talino, skill para lumago ang iglesia. Dapat wala pong nagpipilitan sa bahagi na ito. So, ito po yung sinasabi natin. Sabi niya, it's life. It's not the structure but in flow from the head through every joint. Meaning, mula sa kay Kristo, nagpo-flow ng malaya sa individual na bahagi ng katawan ni Kristo at yun po ang maghahayag ng tinatawag na panglago. Pero pag inalisin mo po yung ulo, patay na po yan. So para yan, diba yung mga pinapatay, sinabing gano'n, patay ka na. So mahalagang bagay yung connection sa ulo. Mahalagang bagay yung relasyon kay Kristo. Hindi pwedeng si Kristo walang boses sa buhay natin. Hindi pwedeng si Kristo ay kung kailan tayo nangangailangan na lapit tayo sa Kanya. Dapat si Kristo ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Anytime, meron siyang boses, meron siyang direksyon sa buhay natin. Amen? Tignan niyo po yung katabi mo. May direksyon na proseso sa buhay mo. Dapat meron ganon. So sabi diyan, He makes the whole body fit together. Hindi fat together, ha? Fit. Ibig sabihin, malusog, masigla, kumikilos sa direksyon ng plano ng kalooban ng Panginoon. So,
Organic life must have an inlet and outlet. Pag sinabi organic life. So, ibig sabihin, tayo, magbawa yung buhay ng tao, kumakain tayo. Ang tawag natin dyan, inlet. Outlet. Yung kinain mo, saan mapupunta? Outlet. So, outlet ang tawag doon. Pag hindi nangyari yun, ano mangyayari? Lalaki ang tiyan mo. Papangit ka. Mamamaga yung katawan mo, mamamaga yung mukha mo kasi dahan-dahan nalalason ang buong katawan. So dapat kung merong input, dapat meron ding output. So yun po yung dapat na ginagawa. Normal po yun. Sa iglesia, hindi pwedeng marami ka ng knowledge, input, pero walang output. So imagine ninyo, ang dami ng knowledge na pumasok sa isip mo, pero wala kang function na ginagawa. Alam mo lahat yung detalye na sinasabi ng salita ng Diyos. Alam mo lahat yung laman ng preaching ni pastor. Alam mo lahat yung mga details ng mga pangangailangan. Ang laki na ng ulo mo. Sa dami ng alam mo. Anong itsura mo sa laki ng ulo mo? Mukha ka na 80. Ibig sabihin, lumaki lang yung ulo mo pero wala kang function. Hindi maganda na ang dami mo lang alam, pero wala kang ginagawa para sa Panginoon. Unhealthy po ang tawag to. Hindi ganyan ang idea na iniisip pagdating sa katawan ni Kristo. Ang tunay na buhay na iglesia, hindi lamang maraming alam. Yung input na kaunawaan, magkakilala kay Jesus, may partisipasyon po tayo na gumagawa sa kabuang gawain ng katawan ni Jesus. So, alam nyo ba yung mga alam natin? Bago dumating ang 50 years, dapat meron ma-develop na isang local church, i-reach out natin, yung kaibigan natin, yung family natin, kung saan meron available na makapagbukas ng gawain, regalo natin yon sa darating na ika-50 anibersaryo ng katapatan, pag-ibig ng Diyos sa ating iglesia. Amen? Pinaghahandaan po yun. Naniniwala po ako, kaya kayo kabahagi ng iglesia ito, meron tayong function. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may function ka. So hindi pwedeng wala kang ginagawa. At dahil po dyan, ang mangyayari, tayo ay lalago at pupunla. So ang isang bagay ba ito? Breath in and breath out. So pag huminga ka, inhale, exhale. Inhale, exhale. Pag tinigil mo, inhale ka lang, tapos huwag ka lang mag-exhale. Ano mangyayari? Anong mangyayari? Kaya mangingitim ka na at tutumba ka na lang kasi hindi nagiging natural yung flow ng oxygen. So normal po yun. Kaya hindi pwedeng puro inhale lang. Dapat may exhale din. Breath in, breath out. At kapag natigil po yan, maasahan po natin, normally, yung stagnation, yung pagpigil ng hininga, dito ang kasunod na yan. So, pero hindi po natin yun, hindi ko po yan nakikita sa church. Nakikita ko po ang ating church, tunay na buhay. Tama ang hinga, tama ang buga. Dapat pag bumuga, mag-toothbrush muna para maganda ang hininga. So nakuha niyo po yung putos ko. So sa madaling salita po, pinag-usapan natin dito na yung buhay na iglesia, hindi po yan stagnant. Hindi po yan steady lang, nag-grow po yan. Kasi po, pag tumigil na ang natural flow ng galaw ng iglesia, dahan-dahan po, marami ang malalamig. Dahan-dahan po, wala na tayong pangarap na gusto makapangyari. Pero hindi ganyan ang disenyo ng Panginoon sa ating iglesia. Amen? Pwede bang palakpakan ng Lord? So, in organic life, it is self-organizing, it is self-sustaining, it is self-repairing, and self-reproducing. From within, normal po na ang katawan, halimbawa kapag nagkasugat ka, di ba, gumagaling na normal? Maaring pag hindi mo ginamot ka agad na mamaga.
Pero along the way, may normal capacity yung katawan na ito na maghilo. Pero kapag mahina na yung tinatawag na immune system natin, matagal lang magpahilog ng sugat kasi mahina na yung katawan. Pero pag malakas pa yung katawan, mabilis paghilog ng mga karamdaman na yan. Pero kapag malalim na yung mga issue ng katawan at hindi na talaga maayos, ang bagal bumalik. So, pinuputos po natin dito, yung healthy church, yung healthy body, kaya niyang ayusin kung mayroong mga issue. Normal kasi may nagiging problema. Kaya niyang i-organize yung galaw. Kasi merong mga kakayanan na binigyan ng talino para maging functional ang bawat individual believers. Meron po tayong kakayanan upang mag-reproduce. Hindi tayo dependent sa labas. Dependent tayo dahil masigla ang ating kalooban deep within. So, naniniwala po ako kung bakit ganito ang ating pagtitipon dahil malusog ang ating relasyon kay Jesus. Naniniwala ka ba malusog ang iyong relasyon kay Jesus? Salamat po. So, sa madaling salita, He makes the whole body fit together. Kaya, yung iglesia po na lumalago, totoo may problema yan. Pero kaya niyang ayusin. Yung iglesia na lumalago at healthy, nagre-reproduce yan. Kumahayo yan. Yung iglesia healthy, kung meron mga problema na i-repair, yun ang normal na kalalagayan. At nakita ko po, sa akin, sa iglesia ito, papasok na tayo sa 50 years, pero masigla pa rin. Hindi tayo kumikilos na 50 years. Tama ba? Bakit kaya sa palagay niyo? Bakit hindi mabagal ang galaw kahit 50 years na? Ito po na-observe namin. 20% adult, 80% young generation. Yung young generation, kumikilos na masigla. Yung young generation, may mga pangarap. Yung young generation, maraming mga potential. Yung young generation, maraming kakayanang ipinagkaloob ang Diyos. How about those 20%? Dapat yung 20% ng iisip, paano ako makakaroon ng partisipasyon upang yung 80% na young generation, matulungan natin makita nila yung kanilang kakayanan. Huwag dapat maging katwiran ng 20% na sabi natin adult. Wala na akong pakialam sa kanila, hayaan natin sila. Hindi ganun yung idea. Ang idea ng katawan ni Jesus na malusog. Ang idea ng katawan o ang iglesia ay malusog. Kahit pa yan, 80% na young generation at 20% na adult, yan ay kumakatawan sa isang galaw, sa isang direksyon, na kumikilos sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Pwede ba palakpakan ng Lord? Siguro po, bakit ganito ako magsalita? Kasi nakita ko yung kalalagayan ng church. Totoo, kapag kinukwento ko sa ibang mga kapwa mong gagawa, pag naririnig nila ang mga kabataan natin, masigla, kumikilos, hanggang matuto, sabi nila maganda po yung nangyayari sa church nyo. Pero may mga aspeto naman ng pangangailangan ng iglesia, hindi kaya matugunan. Pero ang magandang bagay kung meron pong mga young adult o adult na tinutulungan, na matulungan, hindi po pinapagalitan yung mga pagkakamali ng mga bata. Inaalalayan talaga. Amen po ba sa mga katandaan? Agree ba tayo doon? May gawain tayo mga medyo nakakatanda? So, ito po yung sinasabi natin, yung organic life may kakayanang mag-ayos at ang iglesia parang ganyan. Meron siyang kakayanang mag-ayos. So, how to po life naturally within this context? Mga kapatid, sasagutin na natin yung ayon sa talata. Isa-isa na lang po natin. Number 1, we must highlight the love connection sa ating iglesia. Ibig sabihin po, wag na pong mauso sa atin yung self-centered. Wag na pong mauso sa atin yung ako. Kasi po, kapag yan ang pinalakas natin, ang tawag natin yan, self-centered, yung sobrang pagmamahal sa sarili. Yan tawag yan. Sakit po yan eh. Ano yan? O yun yun. So yung sobrang pagtingin sa sarili, kailangan siya lahat nakakabig ng pansin.
Yung mga sobrang papansin, tingin ko hindi maganda yan pagdating sa pakikipag-connect sa community. Dapat marunong kang tumingin sa relasyon mo sa kapwa. At hindi lamang puro sa sarili mo. Pag kasi nakatingin ka lang lagi sa sarili mo, hindi ka nabigyan pansin, magtatampo na, ayaw na, hindi na makikinig. Ganun po mangyayari. So we must highlight the love connection, for love is connecting tissue of the body. Para yung dugo na nagpo-flow naturally. Number 2 po, pakibasa nga po yung number 2. 1, 2, ready, go. You have the realize intentionally to live for Christ as the head of the church, for church growth comes from. Gusto ko po yung intentionally, ipamukay po natin na si Christ talaga ang ulo ng iglesia. Ibig sabihin, pinag-usapan natin ang ating galawan, pero tinitingnan lagi natin ano ang iniisip ng iglesia. Hindi po tayo totoo po. Maraming matatalino sa atin, maraming mga talent, maraming mga skill. Pero lahat ng mga galing na yan, lahat yan willing magpasako sa kalooban ni Kristo. Bilang siya ang ulo. Amen po? So yun po, i-highlights po natin ang headship ni Jesus. Kahit ako po ay pastor, lagi akong kumukonsulta. Kung meron mang naiisip na plano, lagi kong gustong tingnan, ano ba yung iniisip ng ibang mga member, ibang mga leader, para may isang katuparan po natin yung kalooban ni Kristo. Hindi pwedeng basta ka lang magdidikta. Hindi pwedeng gano'n eh. Kasi lahat tayo kinakaugnay ng Diyos eh. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kinakaugnay ka ba ng Diyos? Kapatid, pag yan ang problema mo, hindi ka na kinakaugnay ng Lord, may problema na yan. Baka deep within, meron ka ng sakit sa puso. Deep within, meron ka ng para sa ugat. Hindi na magdaloy sa iyo yung tinatawag na galaw ng Diyos. Number 2 pa, number 3 po, sabi niya, sabay-sabay, 1, 2, ready, go. You have to operate the love fellowship for each certificate that every member has functioned for the church. Ito po yung pinag-usapan natin kanina pa. Ang sabihin, yung fellowship natin, hinayaan natin makagalaw ng malaya. Yun ang ating kakayanan. Ito lang po ang tip ko. Huwag niyo pong sakupin ang lahat ng gawa. Kasi po, pag ikaw lahat ang kumilo sa lahat ng galawan, unang-unang bagay, hindi ka magiging effective. Dapat gawin mo lamang yung the best na pwede mong gawin at masaya kung ginagawa mo. Tapos yung walang gumagawa, baka ikaw yung bahagi na yon, gampanan mo. So, hati-hatiin natin ang buong gawain. Kaya nga aking isang iniisip ka, hindi pwedeng lahat ng gawain nandun ka, okay yun, masaya naman yun. Gawin lahat. Pag kailangan maglilis ka. Pag kailangan mag-worship leader, mag-worship leader ka. Pag may mga pangailangan sa magtuturo ka. Mga kapatid, hindi ko sinasuggest na gampanan natin lahat yan. Gampanan mo yung tanging doon ka makagaganap ng masaya at magiging effective ka. Kasi pag hinakot mo lahat ng gawain na yan, sasabihin mo, nakakapagod naman to. Ako na lang lagi, ako na lang lagi, ako na lang lagi, ako na lang lagi. Magiging reklamador ka na. Kasi hindi ka na masaya. So, ang tendency noon, ang susunod, ayaw ka na. Sisisihin mo na ang mga hindi gumagawa. Kasi ikaw na lang lagi, ikaw na lang lagi. So, pinuputos ko po, yung fellowship natin, sikapin natin, bigyan ng pagkakataon ng bawat isa para mag-function. And finally po, sabay-sabay, 1, 2, ready, go. You have to edify or increase the body of Christ, for making disciples as one mature in the fullness of Christ. Yung kanina po, may individual tayong function. Pero pagdating po sa making disciples, dapat lahat gumagawa. Dapat nag-i-influensya. Dapat lahat tayo, nanay, tatay, kuya, ate, titos, uncle, wang, kanyang. Diba? Lahat ng function, lahat ng department, nagdi-disciple po tayo. Kasi ito po yung idea na ang buong katawan ni Kristo lalago at uunlad. Pagdating mo sa working place, may influensya ka. Pagdating mo sa school, may influensya ka. Pagdating mo sa community, may influensya ka. Pagdating mo doon sa ginagalawan mong community na ikaw ay kinikilala doon, may influensya po tayo. Dapat wag tayo matabunan ng influensya ng environment natin. So sa madaling salita po, yung 4 na aspeto na ito yung nagpapakita na pwede natin magpakita yung galaw ng ating iglesia, kumikilos tayo at nakikisa tayo sa direksyon. So ang isang magandang bagay po, itong
itong mga bagay na ito, tayo po ay hindi stagnant church. Tayo po ay tunay na buhay na iglesia. Amen? Kalabit nyo ulit katabi nyo. Oh, kapatid, alam mo na yung gagawin mo. Pakibahagi ka na ha. Sumaya ka po yan. Uso tayo sa ano eh. Yung last word. Pinili pa rin po natin lagyan ng last word. Sige ako yung last word. Number 1, live love connection. I-connect po natin yung lahat ng namin ginagawa with love. Number 2, makibasa, sabay-sabay, 1, 2, let it go. Rest Christ as the head of the church. Lagi natin tingnan, si Cristo talaga ang ulo ng iglesia dito. Number 3, Function and word service and word service. Work itself. gusto ko po yung word service, tsaka word service. Meaning, meron tayong ginagawa. Kung ang iyong function ay mag-serve ka, di mag-work ka. Kung ang iyong function ay mag-work ka, ibig sabihin, may kakayanan ka lang magturo, mag-pray, whatever, na maka-influensya, gawin po natin kasi doon po lalago ang iglesia. And number 3 po, and number 4, 1, 2, let's go, sabay-sabay, go! Edify or equip the body of Christ for making disciples as one matured in the fullness of Christ. So, ang isang magandang bagay po, lagi kong iniisip ay ganito. Ang bawat isa, maka-influensya po tayo. Kaibigan natin, ma-influensyahan po natin. Ang classmate natin, ma-influensyahan po natin. Ang co-worker natin, ma-influensyahan po natin. Ang mga nanay sa kapwa mga nanay, maka-influensya po tayo. Mga tatay, lahat po tayo dapat sama-samang kubililos gumagawa sa direksyon at plano sa kalooban ng Panginoon. Let's pray. Amang banal, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa habag at sa biyak mo. Ang yari, Panginoon, ang iglesia nito, patuloy mo pong pagpala. Salamat po sa pangalan ni Jesus.